ang kanyang SONA, hindi ganun, walang masyadong laman on the achievements ng kanyang administrasyon in the last 2 years. Para siyang political grandstanding, pinalakpakan siya, pero kapag nag-settle down na sa utak ng mga tao, makikita mo, sandali muna, parang may mali doon. Actually, kung titignan mo sa last Pulse Asia survey, ito yung pinaka-importanting issue na feeling ko parang hindi ganun kalalim at hindi ganun na-address yung issue na yan. Ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pero ang napansin ko, this is my opinion and this is my perspective, no? Ang napansin ko, ang kanyang SONA, hindi ganun, walang masyadong laman on the achievements ng kanyang administrasyon in the last 2 years. Kasi if you really look at the first 2 SONA, dapat kasi kapag nagsusona ka, nagre-report ka kasi sa buong bayan. So kung ano yung sinabi mo yung last SONA mo, dapat i-report mo kung na-accomplish mo yung mga sinabi mo yung last SONA. And then what is your next step to ngayon na you enter into another year of administration. So far, kung achievement na pag-uusapan, hindi ganun kalaman, wala ako masyadong na-pick up, kaya nga kailangan ko magbasa ng transcript in paper. At saka, may mga sinabi siya din na medyo misleading. And for me, I think it's more of a political grandstanding, given na ngayon na before siya nagsona, biglang ngayong hapon lang, nakita ko may umiikot na video. So parang sabi ko, baka ang kanyang political grandstanding when you talk about the issue of Pogo at yung sinasabi niyang West Philippine Sea, atin ito. Kasi kung titignan niyo yung SONA, doon siya pinalakpakan nung sinabi niya na, taka tumayo sila, diba? At ang ingay-ingay, hindi siya makapagsalita muna. Pinalakpakan siya doon sa issue ng atin ang West Philippine Sea. Sinabi niya, magde-de-escalate ang tension, pero atin ang West Philippine Sea. Parang feeling ko, that was a very misleading statement, actually, to be very honest, no? Coming from the president, because the West Philippine Sea is not ours. It is disputed and being claimed by other claimant states. And actually, Vietnam probably or China will react. Pero yun ang ginamit niya para mag-political grandstanding siya to galvanize support. Parang nakita ko diversionary tactic. On the other hand, yung issue ng Pogo, sinabi niya na mula ngayon, Pogo is banned. Without even thinking that actually, mahirap yung statement na yun kung susumahin mo. Kasi nga, sa Pilipinas, actually ako, I'm in favor na i-ban talaga yung Pogo. Pero it has to be done in a proper way. Yung mga ganung statement na very political grandstanding ang dating, hindi ko masyadong tinitake at parang hindi masyado ako natuwa kasi bakit? Dapat nating intindihin na sa Pilipinas may tinatawag kang mga legal na Pogo. Yes. May legal na Pogo At may kontrata yan between the government and the legal Pogo. Yun yung kailangan niyang linawin when it comes to so policy. Para siyang political grandstanding, pinalakpakan siya, pero kapag nag-settle down na sa utak ng mga tao, makikita mo, sandali muna, parang may mali doon. So yun yung mga na-pick up ko. Tapos may mga din ako, may mga ini-expect ako sa kanya na dapat niyang lagyan ng emphasis. Like for example, economic recovery. Wala siyang masyadong sinabi kung paano niya re-resolbahin ang issue ng, ito kasi yung nasa survey right now na pinaka-importanting national concern ng ating mga kababayan. Una, issue ng inflation. How would you resolve inflation? Kasi ang taas-taas ng inflation. Pangalawa, issue ng pagkakaroon ng mataas na sahod. Hindi niya na-address yun. Yun ang pinaka-importanting issue Pangatlo, yung issue na ang bumababa ang purchasing power at saka kulang sa trabaho ang mga tao. They're asking for more employment. Wala masyado siyang sinabi doon. Very broad stroke, very general ang mga statement. Walang specific things na nag-a-address dito sa mga specific issue na malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Na actually, kung titignan mo sa last Pulse Asia survey, ito yung pinaka-importanting issue na feeling ko parang hindi ganun kalalim at hindi ganun na-address yung issue na yan. So, yun yung mga bagay. Tsaka, wala din siyang sinabi kung paano niya talaga susolusyonan ang poverty issue. Kasi ang poverty index ng Pilipinas tumataas. Sinabi lang niya na may mga ayuda sila in general. Pero ako kasi, ang ayuda, it's not the solution to poverty.
Kasi ano lang yan, band-aid. Hindi yan talaga nagtitrickle at hindi yan nagkakaroon ng impact in a concrete way. So parang bumalik din siya dun sa reklamo ng mga tao na we're being converted into a ayuda capital of the world right now. So may ganun. Tapos wala man lang siyang sinabi paano niya susuportahan ng small, medium, and micro enterprises. Kasi kailangan natin yan if we want to have what you call new activity, economic activity. Wala siyang sinabi. Infrastructure project, yeah, in a way, meron siyang mga sinabi na matatapos na, pero kailangan himayin yan kung sa kanya nga bang administrasyon yan or administrasyon pa yan ni PRRD na hindi natapos nung time niya pero matatapos sa time ni PBBM. So kailangan medyo himayin yan kasi mahirap mag-claim ng credit na hindi naman sa'yo nanggaling. So, kailangan timpayin yan Babasahin ko nga ng mabuti yung transcript na ibibigay sa akin Tapos yung agricultural support naman, parang band-aid pa rin ang dating. Wala talagang masyadong emphasis kung how would you really issue address the issue na mataas ang presyo ng bigas, yung kanyang promise na 20 pesos ay walang nangyayari. 4% lang ng Pilipino ang naniniwala na mangyayari pa yan. So isa sa pinakamalaking issue yun. Pero parang sabi ko, bakit walang ganon? At saka medyo conflicting din siya when you talk about foreign policy and international relation. He was saying na, okay, we will de-escalate the tension in the South China Sea, but at the same time, sinabi niya na, atin ang West Philippine Sea. Parang sa akin, sabi ko, ano ba talaga ang gusto mo? Presidente? You de-escalate tension yet you claim that the West Philippine Sea, which is one part of the South China Sea, being claimed by two strongest claimants, Vietnam and China, you're saying amin yan. So parang, are you de-escalating tension or you're creating a new tension? So yun yung mga tanong sa sa utak ko kanina. So far yun pa lang ang assessment ko kasi as I have said, babasahin ko ang transcript and I'll be writing an article about it in the Manila Times, which I have a column na lumalabas every Saturday. So yun po muna. Okay. But I will of course be able to answer some of your questions kung mayroon kayo mga tanong. May question po ako, Prof. Ana, regarding dito sa Pogo. Kasi ang sabi po ni President Marcos, he declared na ibabaan ang Pogo ngayon pero magkakaroon ng wind-up for 6 months up until the end of this year. Pero may nababalitaan po tayo na may mga bubuksan din po na itong tinatawag na IGL ba to? IGL, Inside Asian Gaming. So, ito po ba ay may pagkakahalintulad sa tingin nyo sa Pogo or magkaiba po ito? IGL na lumalabas. Napag-aralan na po ito? Napag-aralan niyo na po ba? Nakita niyo po na po ba ito? Hindi ko pa naaaral yung bagong bubuksan. Pero sa akin kasi parang nag-rebranding ka lang Okay, sabihin mo, okay, Monday wala ng Pogo, but you're rebranding it into something else. It's the same, it's gambling. Parang ganyan din yung ginawa nila sa EDCA, Oo, rebranding lang. Rebranding. Same. Kasi parang feeling ko wala pang kasiguraduhan yan at wala pang nangyayari dyan. Until now, wala talagang concrete na report on that. At saka may mga controversy surrounding the Maharlika Fund. Even yung kanyang, sino ba yun? Yung parang mag-take charge sa pamamahala niyan is asking for milyones na sweldo per month. Sabi ko, my God, ano ba ang mayroon sa Maharlika Fund? At yung magmamanage niya or parang magtatrabaho dyan, per month, ang sweldohin niya is around 2 million pesos every month. Sabi ko, may something wrong with that Maharlika Fund kung ganon. Sa Kasi kanya lang napakataas napunta. naman ang sweldo. Sa sweldo lang nila napunta, yung pera. Per month yun it's not per year. Per Correct. month ang single. So sabi ko, why would someone ask for that kind of money kung medyo okay itong Maharlika Fund? Pero siguro, ako kasi malikot utak ko Sinasabi ko, baka mamaya kasi, pang na rin ngayon, pan-deposit na niya yung sweldo na every month. Kasi kung magkaletse-letse yan at magkaroon ng, may masilip dyan sa Maharlika Fund, marami siyang perang pang lawyer. Parang gano'n ang dating. Ay, malikot lang yung utak ko Kasi parang medyo, yung Maharlika Fund, maraming gray areas na hindi actually yan naiintindihan ng ating mga kababayan. Pero kung hihimayin yan, marami siyang mga areas dyan na questionable. And until now, hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nila
maisabi sa publiko kung ano ba talaga yan. Kasi kahit ako, to be frank with all of you, parang sabi ko, ano ba talaga itong Maharlika Fund na to? Bakit hanggang ngayon, walang malinaw na ano, wala rin namang explanation na very practical at naiintindihan ng tao. Kasi may something dyan ata.